Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Brothers and sisters, today we are celebrating the memorial of Saint Bridget of Sweden. She is a religious. Sinabi ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. Totoong-totoo ito mga kapatid kapag tayo'y pinagkatiwalaan ng kapangyarihan. Hindi ibig sabihin nito ay meron tayong lisensya na gamitin ito sa kung saan natin gustong gamitin. Pero yung kapangyarihan na ipinagkatiwala sa atin ay mayroong kaakibat na responsibilidad na gamitin natin ito hindi para makasira ng ibang tao, magpabigat sa ibang tao, kundi para iangat ang kapwa-tao natin, ang makatulong sa kapwa-tao natin, ang maibsan ang nagpapabigat, nagpapahirap sa kapwa-tao natin. Mga kapatid, ito ang punto ng Panginoon nang tinanong ng kanyang mga alagad, "Why do you speak to the crowd in parables?" Sabi niya, "Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted." At sabi niya, "To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away." Well, ang sabi ng Panginoon, ng kanyang in-explain bakit siya gumagamit ng talinhaga sa ibang tao, dahil nakikita nila pero hindi nila makita, naririnig nila pero hindi nila pinakikinggan. Ito yung kadalasan tayo nagkakaroon ng problema. At ganito rin sa ating spiritual na buhay, hindi natin makita ang Diyos, hindi dahil invisible siya, pero hindi natin makita ang Diyos kasi wala tayong mata ng pananampalataya para makita ang Diyos sa buhay natin. Nananatili tayong bulag at hindi natin makita ang Diyos kasi wala tayong pananampalataya. Kaya po ang mata ay ibinigay sa atin para makita natin ang kabutihan, ang maganda sa ating kapwa-tao. Hindi kung ano ang pangit at yung pintasan natin ang hindi maganda sa ating kapwa-tao. Ganon din sa spiritual na buhay. Mayroon tayong mata at yung mata na yan ay pananampalataya upang sa ganon makita natin ang Diyos na in reality hindi naman talaga nakikita. Pero gawa ng ating mata ng pananampalataya, nakikita natin ng Diyos sa buhay natin. Maski sa mga panahon na mahirap, pag may pananampalataya, makikita natin ng Diyos sa buhay natin. Marami sa atin ang nagkakaproblema kasi hindi dahil may problema tayo sa pandinig. Meron tayong tenga, nakakarinig tayo, pero ang problema hindi natin pinakikinggan. Marami ang matigas ang ulo, marami ang pasaway, hindi dahil hindi nila narinig, pero hindi nila ito pinakikinggan. Mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin ay hindi lamang natin marinig, pero pakinggan natin. Ang ibig sabihin nito, matuto tayo sa Kanya. At ang pakikinig ang siyang magdadala sa atin upang sumunod. Kaya nga po ang obedience, ang ibig sabihin, audere. Ibig sabihin, to hear, to listen. And so by listening, we are led to obey. Kaya po sana sa buhay natin, magkaroon tayo ng malinaw na paningin na may kasamang pananampalataya upang sa ganon makita natin hindi lamang ang Diyos sa buhay natin, pero kung ano ang mga magagandang ginawa ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos, hindi lang sa atin, maski sa ating kapwa-tao. At magkaroon sana tayo ng malinaw na pandinig upang sa ganon hindi lang natin marinig, pero papakinggan natin ang salita ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, at papakinggan din natin ang mga hinain ng kapwa-tao natin, ang kwento ng bawat kapwa-tao natin, upang sa ganon, hindi lang tayo makikipagkalakbay sa kanila, kundi matuto rin tayo na sa kanilang mga karanasan,
marami tayong matututunan sa ating buhay. Na mga kapatid, handa tayong tumingin na may pananampalataya at makinig na mayroong pagpamalasakit upang sa ganun tunay natin makita ang Diyos sa buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salita Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.